Magandang po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlong linggo sa karaniwang taon. Sa Ebanghelyo, sinisimulan ni Jesus ang pagdito bago niya ipanggap ang mabuting balita sa lahat. Humirang muna siya ng mga magiging katuwang niya sa pag-isip at pagsasagay ng paghahari ng Diyos. Bilang siya ng mga simpleng mangingisda at inantasan. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mamahalaya ng tao. Bilang mula ang ating pagdiriwang, magsitayo.
at ang lupain. Ngunit sa panahon natin, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibabaw ng Jordan, ang Galilea ng mga Hiti. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa haliman. Namanaan na ang banat sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anahan, tulad ng mga taong naghahati ng samsam na kayamanan. Nilupit mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupit sa hubog ng bayan. Pinay mo ang panghabahalos ng mga nagpapahirap sa kanila. Ang salakos, sa iyong tulungan. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko ay ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanina. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking iibigin. Isang bagay itong sa poon iibigin. Ang ako'y lumapit sa banal na templo upang kagandahan niya ng mamamasdan ko at yaong patnubay niya ay Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hirap. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa kanyang halina. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking ayon kay San Pablo, natatangan ang pagkasa kung bakit natin ako, bilang buka ng ating baligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ng San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng Panginoong Kristo. Magkaisa kayo sa panalita, isip at layunin, upang wala sa inyo ang pagkakabahabahag. Sapagkat ipinalitan sa akin ng mga tauhan Chloe, na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang itinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi ng isa, ako kay Apollo. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako ay kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ang itinako sa krus para sa inyo? Binigyan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang mabinyag, hindi upang mangaral ng mabuting balita. Itinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karudukan ng sanlibutan, upang sa gayon, hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ng Diyos sa akin. Ang Evangelyo sa Axel, ang kayo ang
Sumayo ang Panginoon. Sumayo. Pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nabalitaan ni Jesus ay binilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayan ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hanggan ng Zabulon at Naphtali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at sa lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa bayan ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayan nag-apuhap sa gitna ng kadiman, sa wakas ay nakakita ng manginginyang ilaw. Liwanag na tren nito'y siya ngayon tumatanglaw sa lahat ng nalumami sa lilim ng katurayan. Magmula noon ay ang
ay mga makyan. Kaya naman ng pagbabago mula sa Diyos. At kung minsan o madalas, sino ang higit na matigas sa puso? Hindi yung mga ordinaryong nagsisimba. Kung minsan, ang mas matigas sa ulo ay yung mga naglilingkod sa simbahan. Sila yung ayaw mag-umpisa. Alam po ninyo, pag-ilang po dito sa Garden of Prayer, ito po mga volunteers natin, ito mga naglilingkod sa simbahan, sila po yung namumulsan. Noong December na, yung mga sakristan, namumulsan. Di ba ngayon yun? Na may drama, ang para sa mga naglilingkod, na sila ay mamumulsan. Kasi sila ay halimbawa ng pagbabago. Sa ibang mga simbahan, pagkatapos ng maglilingkod, sila yung ayaw mga bisal. May announcement kung bisal ng bayan. Wala namang bisal. Diba? Naranasan niya ang ating Panginoon Kristo sa ating Ebanghelyo. Nung marinig ni Jesus sa Bautista, ay nakulong. Anong ginawa ni Jesus? Bumalik siya sa Galilea, hindi na siya sa Nazaret. Saan siya nilirahan? Sa Galilea, sa Capernaum. Bakit? Kasi sa Nazaret, kung sino pa yung namunod sa simbahan, kung sino pa yung nagkikito sa simbahan, sino pa yung nagpapunod kay Bautista. Diba? Ang sila sa kanilang mga puso, ang sila sa kanilang mga puso. Kung minsan galit, kung sino pa yung nag-iingkod sa simbahan, sila pa yung nangingira sa kanilang mga puso. Sila pa yung nangingira sa mga pari na dalawa sa mga sunod na simbahan. Diba? Sila pa yung nangingira sa kanilang kapalingkod. Si Kristo naranasan niya yan sa ating Ebanghelyo. Kaya anong ginawa ni Kristo? Pumunta siya sa Galilea. Ano meron sa Galilea? Sabi sa ating Ebanghelyo, itong lugar na ito ay lugar na buti balita sa kanila, hindi naniniwala sa Diyos. At ano yung kanyang pinapahayag? Pagsisihan ninyong talidan ang inyong mga kasalanan. At ang pangalan ni Jesus, yung unang pagbasa natin na sulat ng propeta at sino yung pangalan nito? May pangalan ng tiwala. Sila ay humuhay sa Diyos. Hindi sila sumasagot sa Diyos. Hindi nila nakikilala ang Diyos. At maging si Kristo upang makilala sa paglalakbay sa Diyos. Ang kuminsan sa buhay natin, nakararanas tayo ng madilim na pangyayari ng buhay. At ang ating Ebanghelyo ay nasa gitna ng kaliliman ng buhay. At sitong iwanan nito, sila na magdudulot ng tanglaw upang makita natin ang ating daraanan pauwi sa tahanan ng ating mga nasa langit. Ano natin?
sa ating ibang sino ang unang tinawag ni Kristo? Ang unang tinawag sino sila? Yung magkapatid na si Santiago Juan at si Andres at si Pedro o si Simon. Sila yung mga mingisda. Diba? Ang pinagkakaabala nila sa buhay ay ang kanilang trabaho. At sa pagtawag sa kanilang Panginoon, sabi sa kanila, kayo mga malaki na, ang tinawag ni Kristo ay mga taong hindi lubos na humilala sa Diyos. At sa kanilang pagtawag, ano ang ginawa ng mga tinawag niya? Iniwanan nila ang kanilang lambat, iniwanan nila ang kanilang bangka, pati yung kanilang tatay, iniwanan nila yung kanilang kapamilya at sumunod kay Kristo. Mga kapatid, si Kristo ay naparito sa atin, lumalapit sa atin upang tayo ay ilapit sa Diyos. Sa paglapit ni Kristo, ang layunin niya ay ilapit ang bawat isa sa Diyos. Lalo tigit, tayo na mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos sa maraming pagkataon ng ating buhay. Mga kapatid, yan ang tunay. Hanggang magsisi sa pagkakataon hanggang iwan ang lumang buhay at yakapin ang bagbuhay ng pagpapala ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, nawa sa banal na sa ito, ang kaloob na pagbabago ay ng ating Kristo. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga mapagkasalanan na may igawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, Anak ng Diyos, Panginoon na nagkatawang tao sa alam ng Espiritu Santo. Yan pa sa amin ng Porsyaka. Kami at ang alam
nagawa silang maging na magsilbi liwanag ng Ebanghelyo sa lahat na nagawa silang dunong at kababaang loob upang tugunan ang laganap na kahirapan ng dalangay. Para sa mga nagnais sumunod kay Jesus, ang aking wala sa pamamagitan ng pagiging pari, madre o relihiyo, sa siya at kapantana, patuloy silang narin sa pagpagaling ng kamay ng Diyos na nalangin namin. Para sa mga na sila, Leonora Estrella Arroyo, Florecita Luzarraga, Ramon de Cambio, Juan Padilla, Leandro Calor, de la Arroyo, Isabel Arroyo, Bernardo Arroyo, Leonor Arroyo, at para sa presenter sa Emisario, Rosa Fernandez Fani, Mr. and Mrs. Rodel and Mary Angela Wilson Fani, Remy's Garden at Botong Garden. At hindi pa na lang ng iba pang mga pangangailangan ng aming sabi ng ating panagsalita kanina. Kung na ay sa iyong pag-oran, hindi naman ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen.
Amen.
ang dakilang araw ng pagpapahayag na nagpapalitas namin sa Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpapangalanan mo. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang ibig ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibig ko sa iyo. Tunay mo ang aming pananampalataya at huwag ang mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan para kaisa, ayon sa kalooban, at sa aming Espiritu Santo, magpasawalan. Amen. Ang pangalan ng Panginoon ay Sumayin. bigay tayo ng kapayapaan.
magsiyo kayo habang ginagawad ang pagkakas. Pagkain nawa kayo ng ating Panginoon ngayon,